Hindi lahat na nakikita sa dilim ay anino lang. May mga gabi na kahit may ilaw, may presensyang hindi mo maipaliwanag. Yung pakiramdam na may nakatingin kahit sigurado kang ikaw lang ang gising. Isang overnight lang dapat sa isang malaking bahay sa Talamban, Cebu City. Tahimik, malinis, maganda, pero may mali. Dahil sa gabing yun, may nakita akong bagay na hindi buo, pero sapat na para hindi na ako makatulog ng maayos hanggang ngayon. At ang mas nakakatakot, hindi lang pala ako ang nakakita. Hello Kuya Ken, itago niyo na lang po sa pangalang Fernan. Taga Cebu City ako. Matagal ko nang gustong ilabas ang kwentong ito. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng tapang na balikan ang gabing matagal ko nang sinusubukang kalimutan. Elementary pa ako noon, bata, inosente, yung tipong takot kapag pinapatay ang ilaw. Madaling kumapit ang imahinasyon ko sa mga anino. Akala ko normal lang ang overnight sa bahay ng kamag-anak. Akala ko masaya. Akala ko adventure. Nagkamali ako. Ang gabing yun ang unang beses na may nakita akong bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At hanggang ngayon, dala ko pa rin siya. Parang marka na ayaw mabura. Isang araw, nagyaya si mama. Pupunta raw kami sa tiyahin niya. Mayaman si tiya at nakapangasawa ng Amerikano. Malaki ang bahay nila sa Talamban, Cebu City. Pagdating pa lang namin sa gate, pakiramdam ko maliit ako. Yung bahay, hindi lang malaki at hindi lang maganda. Para siyang eksena sa pelikula na hindi bagay sa batang katulad ko. Pagpasok namin sa loob, bumungad agad ang sobrang lawak na sala. Ang taas ng kisame na parang kayang lunukin ang boses mo. May mga malalaking painting sa dingding na parang nakatingin kahit saan ka pumesto. Sa gitna may chandelier na kumikislap pero malamig ang liwanag. Yung hagdan parang may hinihintay na dramatic entrance. Tahimik, sobrang tahimik na parang hindi ginagamit ang bahay kahit kumpleto sa gamit. Walang kalat, walang ingay, walang buhay. Sanay ako sa masikip at maingay na bahay na may TV at may nag-uusap sa sala. Dito, parang museum. Parang kapag nagsalita ka ng malakas, ikaw ang mali. Doon kami pinatulog sa second floor. Ako, si mama at si lola. Yung dalawang yaya sa baba. Malaki ang kwarto at malawak ang pagitan ng mga kama. Yung mga sulok, parang hindi naaabot ng ilaw. Pagpatak ng gabi, iba na ang pakiramdam ko. Hindi ako mapalagay. May bigat sa hangin na hindi ko maintindihan. Parang may mga matang hindi ko makita. Habang si mama at si lola mabilis nakatulog, ako nakahiga lang at nakabukas ang mata. Nakikinig ako sa mahinang ugong ng aircon, sa tiktik ng kahoy habang nilalamig ang bahay, at sa tibok ng puso ko na parang ayaw magpahuli. Alas 11 na at ako lang ang gising. Dahil hindi ako dinadalaw ng antok, napatingin ako sa pinto. Sarado yon at wala dapat makita. Pero may gumalaw. Isang iglap lang na parang may aninong dumaan. Tinitigan ko at doon ko siya nakita. Isang paa. Hindi normal na paa. Putol ito mula bukong-bukong pataas. Walang katawan, walang hita, walang tuhod. Isang paa lang na nakatayo sa gilid ng pinto at naliligo sa dugo. Yung dugo, makintab at basa, parang bagong piga mula sa sugat. Unti-unti itong tumutulo pababa, gumagapang sa sahig at gumuguhit papalapit sa kama ko. Hindi siya gumagalaw, hindi lumalapit. Nakatayo lang na parang naghihintay na mapansin ko siya. Nanigas ako. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Parang may humawak sa lalamunan ko. Pakiramdam ko kapag kumilos ako, may mangyayaring hindi maganda. Inabot ko si mama ng mahina at nanginginig ang kamay ko. Sinabi ko na may nakita ako. Halos hindi niya ako pinansin dahil antok na antok siya. At sinabi lang na uminom ako ng tubig at huwag na mag-isip ng kung ano-ano. Ganon kadali. Pumikit ako at pinilit kong mawala ang nakita ko.
Pinilit kong sabihin sa sarili ko na baka malila ang tingin ko. Ilang segundo o minuto ang lumipas, hindi ko na alam. Pagmulat ko, andoon pa rin. Parehong pwesto, parehong paa. Pero ang dugo, mas marami na at mas malapit na. Doon na ako umiyak ng tahimik. Yung iyak na walang tunog dahil ayokong malaman ng kung ano man iyon nang gising pa ako. Sa huli, napilitan na akong istorbohan ulit si Mama. Ginising niya si Lola at sinabi naming uuwi na lang kami kahit 10 oras na ng gabi. Ramdam siguro nila na hindi biro ang takot ko. Pagbukas namin ng pinto, wala na. Malinis ang sahig, walang bakas, walang dugo, parang walang nangyari. Pero hindi yun panaginip. Gising ako at nakita ko talaga. Lumipas ang maraming taon at hindi ko na inulit ang kwento kahit kay Mama. Natakot ako na baka isipin niyang gumagawa lang ako ng istorya. Hanggang isang araw nagsalita ang ninong ko. Siya ang madalas tumira at magbantay sa bahay ni Tia ng halos 3 taon kasama ang aso. Doon ko nalaman na hindi ako nag-iisa. Sinabi niya sa akin na sa bahay ng tiya ko, hindi dapat mag-isa dahil maraming hindi nakikita doon. Minsan, habang naglilinis siya sa 2nd floor, may anino ng babae. Minsan may batang sumusunod sa kanya. Hindi malinaw pero ramdam mo magkasama sila. May mga pagkakataon na dadaan sila mismo sa harap niya. Yung babae nakangiti at yung bata nakahawak sa lalayan ng damit niya. Parang nagmamadali at tumatakbo pero walang tunog ng yapak. Mag-ina raw sila at parang may hinahanap. Nanlamig ako dahil naalala ko ang paa. Kanino yun? Sa babae ba o sa bata? O may nangyari sa bahay na hindi alam ng pamilya namin? May isa pa siyang napansin. Kapag maraming tao, lalo na kapag may okasyon, tahimik ang lahat at walang nagpapakita. Normal ang bahay, pero kapag kakaunti na ang tao, kapag patay na ang ilaw at gabi na, doon sila kumikilos. Sinabi niya na hindi sila masama, pero nalulungkot sila kapag mag-isa ka at parang gusto nila ng kasama. Pero bakit pa ang pinakita sa akin? Bakit hindi mukha o buong katawan? Hanggang ngayon wala akong sagot. Siguro yun lang ang kaya nilang ipakita sa batang tulad ko noon. Isang parte na sapat para maunawaan kong hindi ako nagkakamali ng pakiramdam. Simula noon, hindi na ako natulog doon kahit kailan. Pumupunta ako kapag may handaan, pero umuuwi na ako. Hindi ako umaakit sa 2nd floor. Iniiwasan ko ang hallway at ang pinto na iyon. Ayoko makita ulit ang paa na naghihintay. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa talamban at napapatingin sa direksyon ng bahay nila, may kakaibang lamig na gumagapang sa batok ko. Yung pakiramdam na may matang sumusunod, na kahit matagal na ang panahon, kilala pa rin nila ako.